lahat ng ating mga kasama, especially po yung best friend ni Tita. Pinili po niya kayo sabi niya mga best friend ko yung dadaling ko. So salamat po sa oras at panahon na kami sa inyong mainit na pagtanggap sa akin. Sana po matulungan nyo kami itong A-Teacher Party List sa aming advocacy na wala pong Pilipinong magugutom. Kasi pinag-uralan po namin itong agriculture at sana po mabigyan tayo ng pwesto sa Kongreso para mapababa po yung price ng ating pagkain. Kasi taas po ng taas yan hindi na po natin makontrol. So sa tulong ng modern technology at modern techniques sa agriculture, makakatulong po tayong mapababa yung price ng pagkain at ng bilihin natin. Yun po ang aking advocacy na wala pong Pilipinong magugutom kung tayo po ay magtutulungan dito. Kasi po, gusto po sana namin kung kami papala rin sa Kongreso, mailibre po ang mga kabataan natin, lalo na po yung mga estudyante na hirap sa buhay na halos isang beses lang po kumakain sa isang araw. So, ipo-provide po ng A-Teacher ang meal ng ating mga estudyante, ng ating mga senior. Maglalagay po tayo ng maraming food caravan, saka mga feeding program sa mga paaralan at sa mga barangay para maabot po yung pangangailangan ng mga pagkain para po sa ating mga senior at saka sa ating mga kabataan. At advocacy po rin namin na mawala ang cancer sa bansa. Kaya ginawa po namin itong organic fertilizer na organic lang, hindi po ito nakaka-cancer at napakamura lang po ito. Ang isang sako po nito nagkakahalaga lang ng 500 pesos. Samantalang yung mga synthetic na fertilizer na ginagamit po ngayon, nagkakahalaga po ng 3,500 hanggang 8,000. So mas okay po gamitin ng organic yung pong isusulong natin kung sakali pong palarin tayo dahil bukod sa mababa po ito, makakawala rin po ito ng cancer dahil organic lang po ito. Galing lang po ito sa mga waste materials natin na nasa paligid. Mawawala na po yung basura, magiging fertilizer po yun at makakatulong pa po tayo sa environment. At ito po advocacy natin na sa tulong po nitong organic fertilizer, kapag ito po ay ginamit natin, makakatulong po ito para mapababa yung price ng bilihin dahil napakababa lang po ng price ng organic. Compare nyo po sa mga synthetic fertilizer na napakataas at nakaka-cancer pa. Sa tulong din po nito, mapapababa po natin yung price ng pagkain natin at mananatili po itong malinis. At para masuportahan din po natin yung libreng pagkain para sa bansa, para sa lahat. Dahil advocacy ko po, kaya po ako gumawa ng libro, wala pong Pilipinong magugutom. Maraming salamat po. At syempre, maraming salamat po sa inyong parangal na ibibigay niyo daw po sa akin sa Sunday. Ay, Bongkan. Yes. Buong puso ko po itong tinatanggap at isang hamon po sa akin para mapabuti pa po ang serbisyo para sa ating bansa. At asahan niyo po, kung ako po yung maluklok sa Kongreso, direct na po kayong direct na po tayo magkakasama. Open po ang aking opisina at bibigay ko po ang aking Facebook, ang aking cellphone mamaya para direct niyo po ako makausap at direct po tayo magkakaibigan. Di na po kami dadan kay Tita Tess? Pwede rin po. Kasi mami ko na po ito Beses na pong First time ko po. First Kaya time. third nominee po ako. Third Before po. po. First and second po. Ba't hindi naging first? Ang first po kasi si Kong Juliet Fortuna. Opo. Siya po yung nagsulong ng batas na K-12 para mapaangat po ang ating mga antas ng kaalaman ng kabataan. So siya po yun. Tapos yung second po si Ed, sa fishery po siya. Then ako po yung sa agriculture. You're not your teacher, madam.
Yung dalawa po. Pero ako po kasi journalist for agriculture. Kaya So yun nga po, nakatutok bago kayo tumakbo, ano po kayo ngayon? Ano pong profession? Ano profession? Philanthropist po. Meron po akong paggawaan ng organic fertilizer na susulong po natin para makatulong ng malaki sa bansa. Kasi meron daw po kayong reporter. Dati, nung Saan po kabataan ko, Saan po kayo reporter? sa Manila Bulletin. Ano Doon ako po kayo nag-start. doon? Kolumnista. Correspondent lang po ako. Nag-training po ako doon. Under Anong news. beat niyo? News. Anong beat news? Iba-iba Sa eh. kanya kanina na-interview ko na siya. Siya ay pamangkin ni Mr. Ben Rodriguez, na dating editor ko. Ang napangasawa ko po si Bong Rodriguez, yung kanyang pamangkin. News beat. Hindi po. Reporter po ng NIA dati. Ba't niyo po maisipang tumakbo na siya? Para magamit ko po yung mga modern technique at modern technology na napag-aralan ko po sa abroad, na malaki po ang maitutulong nito sa ating bansa. At para mapababa ko po yung price ng pagkain at matutukan yung pagkain nating mga Pilipino, lalo na po yung ating mga kabataan na hindi na nga po nakakakain ng 3 beses ng araw. Awang-awa po ako sa kanila. Tumutulo po ang luha ko tuwing napapanood ko yung mga batang walang makain. Na hirap papasok sa school, walang laman ng tiyan, umuugong ang tenga. Naantig ako ng ganun eh. Kaya yun po yung nag-ano sa akin para matulungan sila. Ilan anak mo? 6 po, meron po akong 3 boys, 3 girls. Ano po Dami mga po, no? edad? Ano po mga edad? Ang akin pong panganay ay nasa 28, tapos sunod-sunod na po yun. Hindi halata, parang mga bata pa. Ilang taon na? Nasa 12 po. Magte-13 siya. Kamukha mo si Janet Gordon. I think. Kilala niyo yun? Oh. Dati. Napakaganda. Temptation Island. Nung pagiging ano po nyo, madam, nung news reporter pa lang po kayo ng Manila Bulletin, ano po yung hindi nyo manilimutang mga experiences? Kasi nasa media rin po kayo tulad namin. At saka, kumbaga, nagbibigay kayo ng inspiration sa iba na, kumbaga, mangarap din na hindi lang sa journalism ang maging takbo ng buhay niya, naging philanthropist din po kayo. Ano po masashare niyo sa ibang mga nangangarap na nasa news din? Ang masashare ko sa nasa industriya natin, nasa news, tuloy-tuloy lang po yung pangarap at makakamit niyo po yun. At tumuklas po kayo ng mga bagong idea na makakatulong para sa bansa. Kasi yun po ang ginawa ko. Journalist for agriculture po ako, pero nagsulat po ako sa police, nagsulat din po ako sa sports, nagsulat din po ako sa showbiz. Iba-iba nga po eh. Kasi nag-training talaga ako kay Uncle Ben. Magaling na editor po yon si Uncle Ben Rodriguez. Doon po ako nag-training. Kaya dire-diretso rin po yung aking mga article dati. Ilan pa kayo nagsulat? Mga 19 years old. Hindi po, ilang taon po yung pagsusulat niyo, yung number of years of writing? Siguro, mga 22 ako nag-start. Tapos na nagka-baby na. Sunod-sunod na yung naging Madam, sinong idol mo na journalist or broadcaster? Saan po kayo? Sa journalist, si Uncle Ben Rodriguez. Kasi napakagaling na editor po niya. Ang galing din magsulat. Sa mga broadcaster natin Sa ngayon, sino po? broadcaster natin ngayon, si Bernadette Zambrano. Bakit po si Bernadette? Kasi medyo mabait po siya at saka parang okay po yung PR niya. Maganda po yung Bakit Pa kayo ni Bernadette? Hindi pa po. Nakikita ko lang po siya sa TV. So, kaysa na-interview niyo before nung nag-lead kayo ng show entertainment? Iba-iba sir. Hindi Yung ko na. pinaka-kilala na interview? Naalaan. Chris Aquino. Kasi Sharon Cuneta, favorite artist ko yon. Hindi po si Marcia. Sharon yan si Day. Sharon yan. Sharon yan. So, Sharon nagsulat yan ng ako. showbiz sa ano pong ano yun? Sa entertainment sa broadsheet yun. Yes. Ano lang po Ah, yung parang, bulletin. parang ano lang, inassign lang ako minsan doon. Correspondent. Correspondent. Correspondent po. Binigyan ng assignment. Ah, So, assignment. anong araw Oo, na? dati. Ganun na kasi, Assignment di ba? Pwede, Card wala. keepings tayo eh. Kaya mo nag-ano sige na
mag-artista rin since maganda kayo ng pagpuntahan niyo, lalo sa situation ngayon. Oo, meron din. May nag-offer naman. Kaya lang medyo focus kasi ako noon sa training ko sa bulletin. Tsaka gusto ko kasi mag-aral pa sa abroad. Kaya nag-focus ako doon. Madam Chris, sa pelikulang buhay mo, sino ang gusto mo na gumanap ng buhay? Kaya may showbiz kasi to. Kailangan, sa... Madami akong favorite eh. Sino po? Ano ba maganda? Si Sharon. Sharon. Si Megastar, syempre. Ang gaganap na asawa. Oo, asawa. Gabi. Gabi. Sharon kayo. Gabi. Movie yun, madam. Sharon, Gabi. Kaya nga, Pelikula na dapat. halimbawa nga, Panonoorin nyo. Kaya TV produce. Hindi lang pang MPK. Sino gaganap na Casey Charles? Wala na sino kahit sino May yan. ano pa ba? Kasi sabi nga nila, pag third nominee, may parang hirap. Ilang votes ang Ilang kailangan. Third nominee. Nasa 1 million po yan Oo, tayo. so, anong expectations mo? Or bakit ka nakapayag third nominee? Okay naman kasi kung ano lang yung kalooban ng Diyos sa atin, kung makapasok tayo. Pero kung hindi naman, makikipagtulungan pa rin tayo para maisulong itong libreng pagkain, libreng pag-aaral, tsaka itong pagbaba ng price ng pagkain natin. Okay naman. Tapos anong stand mo ba dyan? Kasi madami din party list. Madaming party list Artista. na artista. So, syempre sabihin nila, may advantage na yun kasi artista, stand mo kung Ang masasabi ko, paninindigan ko yung aking advokasya na walang Pilipinong magugutom. At yun ang kailangan ng bansa dahil ang dami-dami pong nagugutom na Pilipino. Lumabas lang po kayo sa labas, napakarami pong gutom na mga bata, nagsosolvent, yung mga pulubi po na walang pagkain, yun po yung mga tutulungan. Although nandiyan po ang DSWD. Pero iba pa rin po yung maglagay tayo ng food caravan, tsaka feeding program sa mga barangay at tsaka sa mga terminal. Yun po ang tututukan ko. Buti hindi nyo po naisip na humiwalay para maging first nominee kayo sa sarili nyo. Gusto ko sana, pero syempre first timer ako eh. Ayoko naman yung mauna akong bigla. Dahil ano ko eh, parang idolo ko yung matatandang congressman na nag-start sila. Parang gusto ko pag nag-start ako, meron akong susundang pattern. May pattern. Oo, kasi ang ilalaban lang naman natin dito is yung advocacy ko. Mapababa yung price ng pagkain at mabigyan ng libreng pagkain ng mga Pilipino walang makain. Pero handa Yun kayo po na yung ano. tutukan Kasi natin. pag pangatlo kasi parang 50-50 raw ng manalo. Pag pangatlo parang gano'n. So anong preparation? Paano yung pinaghahandaan to at paano yung matatanggap ito? Pinaghahandaan ko po ito as pangangampanya kung marinig ang boses natin ng mga Pilipino na gusto nilang mabago yung sistema ng ating bansa, mawala yung cancer sa bansa, matutukan yung pagkain. Sa tingin ko naman, awa ng Diyos, may makikinig sa atin. At pag nanalo po tayo at maraming makikinabang talaga na Pilipino. Kasi hindi po nila kayang gawin yon. Tayo lang po makakagawa nun. Kaya nga po sinulat ko ang libro, nandun po lahat yung matrix natin para mapababa natin yung price ng pagkain at masuportahan natin ng tayo lang sa agriculture yung pangangailangan sa pagkain. Yung pong libro nyo, kailan po na-publish? Actually, volume 2 na itong dala ko eh. Na-publish po nung 2022. Yung first volume po. Kaya, maganda yung advocacy nyo, pagkain. Yan ang Pagkain. number one na